Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Noong off-season ay may mga galaw na inaasahan na magkakaroon ng malaking impact sa buong NBA tulad ng Kevin Durant to Houston Rockets, Desmond Bane to Orlando Magic, D'Angelo Russell to Dallas Mavericks, ang mga galaw na ginawa ng Clippers, Al Horford to Warriors at iba pa. Subalit isa sa mga underrated signings noong off-season ay si DeAndre Ayton sa Lakers matapos sa sukuan ng Phoenix Suns at ng Portland Trail Blazers dahil sa kanyang lacking effort at attitude, siya ay na-label bilang bust, kaya naman hindi inaasahan ng matinding impact sa kanya sa Lakers. Ganun pa man, so far ay solid nga nilalaro niya. Ginagawa niyang little things na tinatawag, mga bagay na hindi mo makikita sa stat sheet tulad ng pag-set ng magandang screen, pag-box out at iba pa. Nakikita nga natin na mataas ng rebound numbers sila Luka Doncic at Austin Reeves paminsan-minsan, subalit madalas ay dahil nga ito sa pag-box out ni DeAndre Ayton. Oo, below expectations pa din ang nilalaro niya para sa isang number 1 pick, subalit ginagawa niya ngayon ang hinihingi ng Lakers sa kanya. Sa kanyang last 4 games ay may average siya ng 19.2 points and 12 rebounds per game on 80% shooting sa field. Hindi din siya nahihirapan na mag-fit bagkus ayon mismo sa kanya ay sobrang saya niya ngayon sa Lakers. At talagang sasaya ka nga kung may LeBron, Luka at Austin Reeves ka nakakampi na agad kang mahanap tuwing libre ka. Sa ngayon ay tila ba sumasailalim sa rebranding si DeAndre Ayton. Ang noon nga nakilala bilang cancer sa locker room at nagpapakita ng lacking effort ay isa na sa mga pinaka-importanting piece sa second best team sa Western Conference ngayon. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Kahit na wala si Steph Curry ay nagawa nga ng Warriors na makuha ang panalo sa New Orleans Pelicans na may 3 panalo pa lamang sa season na ito sa score na 104-98. Nanguna si Jimmy Butler with 24 points, 8 rebounds and 10 assists. 15 points, 5 rebounds and 6 assists din si Brandon Podziemski. At 19 points, 11 rebounds in just 25 minutes of playing time si Gary Payton II. Trying to survive nga ang Warriors ngayong wala si Stephen Curry mga kaibigan. Si Nikola Jokic naman ay nagtala ng 26 points, 9 rebounds and 10 assists on perfect 7 of 7 shooting sa field sa 132-110 win ng Denver Nuggets laban sa Phoenix Suns. 24 points din si Jamal Murray, 23 points si Tim Hardaway Jr., 16 points si Spencer Jones at 15 points naman si Cam Johnson. Gumawa naman ng game winner si Pascal Siakam upang ibigay sa Indiana Pacers ang kanilang ika-4 na panalo sa season na ito sa score na 103-101. 24 points and 9 rebounds si Pascal Siakam, 19 points and 6 rebounds si Ben Mathurin at 16 points and 8 rebounds naman si Jay Huff. Bumawi si Cooper Flagg at nagtala ng career-high 35 points and 8 rebounds upang pangunahan ng Dallas Mavericks sa 113-110 win laban sa Clippers. Habang nabaliwala naman ng 30 points, 8 rebounds si Kawhi Leonard at 29 points, 8 rebounds, 11 assists si James Harden. Si Cooper Flagg na ang second youngest player sa history ng NBA na gumawa ng 30 points. Ang youngest nga ay walang iba kundi si LeBron James.